Daan-daang taon na ang nakalilipas, naubos ng sangkatauhan ang mga likas na yaman ng mundo na naging sanhi ng pagkakagulo ng lipunan at digmaan. Ginawa ng pinakamahusay na mga siyentipiko sa mundo ang misyon na iligtas ang natitira sa sibilisasyon at lumikha ng genetically modified orchid na naging bagong mapagkukunan ng enerhiya. Gayunpaman, nag-aaway pa rin ng mga tao dahil sa kanilang pagkakaiba, kaya nilikha din ng mga siyentipiko ang The Transformation. Kapag sila ay naging 16, ang bawat tao ay dumadaan sa isang operasyon na nagbabago sa kanilang buhay at nagiging pinaka-perpektong bersyon ng sarili nila. Ang mga taong ito ay kilala bilang mga magaganda, at dahil perpekto sila at masayang naninirahan sa lungsod, naiiwasan ang mga salungatan. Ang mga hindi pa dumaan sa pamamaraan ay tinatawag na mga pangit at pinapanatili sa dorm na tinatawag na Uglyville. Hindi makapaghintay si Tali na maging maganda at patuloy na gumagamit ng app sa salamin para makita kung ano ang magiging hitsura niya pagkatapos ng procedure. Matalik na kaibigan niya si Paris at tinatawag nilang Nose at Squint ang isa't isa mula pagkabata. Minsan sila ay pumupunta sa tulay sa oras ng curfew at gumagamit ng espesyal na salamin upang panoorin ang mga magaganda na nagpa-party sa lungsod. Si Tali ay magiging 16 sa loob ng 3 buwan ngunit mas matanda si Paris at siya ay magpapa-opera kinabukasan. May tugma silang peklat sa kanilang mga kamay at nangako na hindi nila hahayaan na burahin ito ng mga doktor kapag sila ay naging maganda. Sa sandaling iyon ay lumipad ang patrol drone kaya tumakbo sila pabalik sa kanilang mga dorm. Kinabukasan sa panahon ng pagpupulong, narinig ni Tali ang ibang mga estudyante na tinatalakay ang The Smoke, isang nakatagong lugar sa labas ng lungsod na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang David. Sinasabing maraming tao ang tumatakas sa lungsod at nagtatago doon, ngunit karamihan sa mga estudyante ay hindi naniniwala na ito ay totoo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang hologram ni Governor Cable at nagbigay ng talumpati sa kahalagahan ng pagiging maganda at perpekto. Pagkatapos ay tinawag ang lahat ng mga nag-16 at nagpaalam si Tali kay Paris habang sinasabi sa kanya na makipagkita sa kanya sa tulay pagkalipas ng 1 buwan. Sa gabi, pinanood ni Tali ang mga paputok sa itaas ng lungsod at inalala ang araw na nakilala niya si Paris. Inihatid siya ng mga magulang niya sa dormitories at nasa likod niya si Paris na nakapila. Nagpakilala sila sa isa't isa at naging magkasundo, kaya mabilis silang naging matalik na magkaibigan. Isang araw hindi sinasadyang nahiwa ni Paris ang kanyang kamay nang kunin ang tablet mula kay Tali, kaya naglagay siya ng parehong peklat habang nangangako silang mananatiling magkaibigan magpakailanman. Lumipas ang mga araw at nananatili si Tali sa kanyang routine na pumasok sa klase at tingnan ang sarili sa salamin. Madalas din niyang tinitingnan ang kanyang interface ring, ngunit walang mensahe mula kay Paris. Pagkaraan ng 1 buwan, ginamit ni Tali ang kanyang singsing para ihak ang bintana at iniwan ito dahil may tracker ito. Pumuslit siya at nakarating sa tulay, ngunit hindi nagpakita si Paris. Dahil sa pag-aalala, gumamit siya ng lubid para umakyat sa tulay at mapanganib na kumilos sa ilalim nito hanggang sa makarating siya sa lungsod. Palihim siyang nagtago sa likod ng mga halaman, ngunit nang ang isang nagpa-party ay naghulog ng maskara, kinuha ito ni Tali at isinuot. Ang maskara ay naglagay ng hologram sa kanyang katawan na tila nakasuot siya ng magarbong damit. Ngayon ay maaaring makapasok si Tali sa party at namangha siya sa lahat ng mga dekorasyon. Sa kalaunan, nahanap niya si Paris na ibang-iba ang hitsura at hindi siya nakilala. Tinanggal ni Tali ang kanyang maskara at tinanong kung bakit hindi siya pumunta sa tulay, kaya ipinaliwanag ni Paris na iba na ang mga bagay ngayon at hindi na niya alam kung paano siya makikipag-ugnayan sa kanya. Hindi makapaniwala si Tali sa kanyang narinig at napagtanto niya kung gaano talaga siya nagbago nang mapansin niyang nawala ang kanyang peklat. Sa sandaling iyon ay nakita ng security system ang kanyang presensya at kinailangang tumakas ni Tali mula sa mga paparating na gwardya. Naipit siya sa balcony, kaya nagnakaw siya ng bungee jacket at tumalon. Ang pagkahulog ay medyo mahaba ngunit ang jacket ay naging dahilan upang siya ay tumalbog at malumanay na lumapag sa malapit. Pagkatapos ay tumakbo si Tali palabas ng lungsod sa pamamagitan ng pag-akyat muli sa ilalim ng tulay. Nang hindi sinasadyang masipa niya ang bato sa tubig, nahanap siya ng drone at papalapit ito para arestuhin siya. Biglang sumulpot ang kanyang kaklase na si Shay at pinasakay si Tali sa kanyang hoverboard para makalipad sila at makatakas. Sinubukan ng drone na sundan sila,
ngunit si Shay ay mabilis na driver at nagawa niyang takasan ito sa pamamagitan ng paggawa ng maraming nakakabaliw na pagliko sa kakahuyan. Upang pasalamatan siya sa tulong, pumasok si Tali sa kusina at nagnakaw ng ilang merienda. Ang mga kabataang babae ay nagkalapit dahil sa kanilang mga karanasan at kung gaano kahirap na maiwan ng lahat ng kanilang mga kaibigan sa edad na 16. Napagtanto nilang pareho sila ng kaarawan at nasabik silang magkaroon ng kaibigan na makakasama nilang magiging maganda. Kinabukasan ay nagdala si Shay ng pangalawang hoverboard at sinubukang turuan si Tali kung paano gamitin ito, ngunit agad siyang nahulog. Sa paaralan, nabigla si Tali nang makitang ibinalik ng ilang kabataang babae kay Shay ang isang libro dahil wala nang ganito ngayon. Ang mga kabataang babae ay humanga sa paglalarawan ng teksto tungkol sa pananatili sa kalikasan at napaisip kung ganoon din ang Smoke. Hiniram ni Tali ang libro habang tinawag siya ng mga babae na astig para sa kanyang ginawa kagabi, na ikinagalit niya dahil ang ibig sabihin ay ikinwento ni Shay ang lahat. Natatakot siya na baka parusahan siya sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanya sa operasyon, ngunit tiniyak ni Shay sa kanya na gusto ng system na maging maganda ang lahat. Habang lumilipas ang mga araw, binabasa ni Tali ang libro ngunit patuloy pa rin siyang nangangarap tungkol sa operasyon. Patuloy siyang tinuturuan ni Shay kung paano gamitin ang hoverboard at bilang kapalit, patuloy na hinahak ni Tali ang kanyang singsing upang makakuha ng karagdagang pagkain. Ipinakita rin ni Tali kay Shay ang kanyang magandang disenyo sa app, ngunit walang account si Shay at hindi rin siya nasasabik sa operasyon. Sa kalaunan ay natutunan ni Tali kung paano lumipad ng mahusay at ginamit ng mga kabataang babae ang kanilang hoverboard sa mga nakatutuwang ramp upang magsaya. Nang ibalik ni Tali kay Shay ang libro, sinabi niyang nais niyang bisitahin ang magandang kalikasan at binanggit ni Shay na hindi magiging masama kung hindi maoperahan, ngunit iniisip ni Tali na kabaliwan iyon. Biglang binanggit ni Shay ang The Smoke at dinala si Tali sa gilid ng kakahuyan. Matapos iwanan ang kanilang mga singsing sa sanga, tumawid sila sa hangganan sa pamamagitan ng pagsakay sa hoverboard sa ibabaw ng ilog. Sa kalaunan, nakarating sila sa mga guho ng isang lumang lungsod at sinabi ni Shay kay Tali ang tungkol sa mga sinaunang bagay tulad ng mga roller coaster. Sunod, dinala ni Shay si Tali sa abandonadong gusali at isiniwalat ang katotohanan, totoo ang Smoke at malapit nang dumating si David. Tumanggi si Shay na magpa-opera at aalis na siya ngayong gabi, kaya gusto niyang sumama sa kanya si Tali. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Tali na nagsabing ayaw niyang maging malaya, gusto niyang maging maganda. Si Shay na masama ang loob ay nagbigay sa kanya ng direksyon para makarating sa The Smoke sakaling magbago ang isip ni Tali at niyakap siya bago umalis sa kanyang hoverboard at sinundan ang palatandaan na apoy ni David sa isa pang gusali. Kinabukasan ay kaarawan ni Tali kaya pumunta siya sa klinik para sa operasyon. Gayunpaman, tinawag nila ang lahat maliban sa kanya. Pagkatapos ay dinala siya ng gwardya sa sasakyang panghimpapawid upang makita si Dr. Cable na nagpaliwanag na nawawala si Shay. Sinabi ni Tali na wala siyang alam, ngunit nakikita ni Cable ang kanyang mga vitals sa screen na nagpapahiwatig na siya ay nagsisinungaling. Sinabi ni Cable kay Tali na nasa panganib si Shay dahil na-brainwash siya ni David, at kilala siya sa paghawak sa mga tao ng labag sa kanilang kalooban. Nang iginiit ni Tali na wala siyang alam, pinabalik siya ni Cable sa kanyang dorm nang hindi na ooperahan. Nang gabing iyon, nakarinig si Tali ng ingay at nagulat siya nang makita si Paris na lumitaw sa bintana. Ipinaliwanag ni Tali ang nangyari at hinikayat siya ni Paris na dapat niyang sabihin kay Cable ang nalalaman niya para sa wakas ay magkasama na sila. Kinabukasan ay muling dinala si Tali upang makita si Cable, na nagsabi sa kanya na si David ay gumagawa ng sandata para sa lakayin ng lungsod kaya kailangan niya si Tali para makapuslit sa The Smoke. Pumayag si Tali na tumulong at ipinangako ni Cable na kapag siya ay nagtagumpay, siya ay ooperahan. Binigyan din niya si Tali ng kwintas na kumislap sa kanyang mga mata na dapat niyang i-activate kapag nahanap niya ang lokasyon ng armas. Pagkatapos, sinunod ni Tali ang mga tagubilin ni Shay at sumakay sa hoverboard sa lumang roller coaster ng ilang milya. Sa kalaunan, nakahanap siya ng puwang at nahulog sa kakahuyan, ngunit nahuli siya ng isang force field. Doon ay natagpuan niya ang inabandonang riles ng tren na dapat niyang sundan para mahanap ang The Smoke. Sa mga sumunod na araw ay nabuhay si Tali sa kagubatan tulad ng nabasa niya sa libro at hinangaan niya ang kalikasan na ngayon lang naranasan, at nakaakyat din siya ng bundok. Ang riles ng tren ay may malaking puwang sa gitna ng bangin, kaya sumakay siya muli sa hoverboard at gumawa ng malaking pagtalon na nag-shutdown sa board.
Nagsimulang bumagsak si Tali ng napakabilis ngunit bago siya tumama sa lupa, muling nag-activate ang hoverboard at narating niya ang kabilang panig ng bangin. Ngayon ay kailangan niyang maghintay sa bukirin ng mga bulaklak tulad ng sinabi sa tagubilin. Samantala, dinala ni Cable si Paris sa kanyang opisina, ipinahayag na pumunta siya sa dorm ni Tali noong isang gabi dahil inutusan siya nito. Inamin ni Paris na ang sarap sa pakiramdam na nasa bayan muli na parang nakakapag-isip siyang muli. Pagkatapos ay inanunsyo ni Cable ang kaunting tao na napili para sa bagong pamamaraan at sumang-ayon si Paris na pumasok sa surgery machine upang makakuha ng pagpapahusay sa katawan. Nang gabing iyon ay nagising si Tali na umuubo dahil sa usok. Natuklasan niya na ang bukid ay nasusunog at hindi alam kung ano ang gagawin, ngunit biglang kinuha siya ng misteryosong tao at dinala siya. Ito ay si David, na nagsimulang mag-scan kay Tali at sa kanyang mga gamit para sa tracker. Nakahanap siya ng isa sa loob ng hoverboard at inalis ito, ngunit hindi tumutugon ang kanyang scanner sa kwintas. Kasabay nito, ang mga tauhan ni Cable ay nakatanggap ng alerto tungkol sa pag-alis ng tracker at nagpadala siya ng mga tao upang maghanap sa lugar. Sa umaga, pumunta sina David at Tali sa smoke outpost, kung saan muling makakasama ni Tali ang kanyang kaibigan. Si Shay ay sobrang excited na makita siya, ngunit si Croy ay naghihinala. Nagkampo ang grupo para sa gabi at nagtanong si Shay tungkol sa kwintas, kaya nagpanggap si Tali na regalo ito mula kay Paris. Nagulat si Tali nang makitang masaya si Shay pagkatapos ng sinabi ni Cable at sinubukan niyang ipahayag ang kanyang mga alalahanin, kaya naisip ni Shay na nandito siya upang kumbinsihin siyang bumalik. Nagkaroon ng pagtatalo at pumayag si Tali na bigyan ng pagkakataon ang Smoke. Kinabukasan ay nalaman ni Tali na ang smoke stars ay sadyang nagpaputok upang sunugin ang mga orchid dahil nakakalason ang mga ito at sinisira ang anumang lugar kung saan sila nakatanim. Hindi naniniwala si Tali sa kanya at sinabing ang mga orchid ay malinis na solusyon sa enerhiya, ngunit ipinaliwanag ni David na kasinungalingan iyon ng gobyerno at ginagawang kaparangan ng mga bulaklak ang planeta. Gusto niyang dalhin si Tali sa kanilang misyon upang patunayan ito at tumutol si Croy, ngunit si Shay ang nagpatunay para sa kanya. Ang grupo ay may lumang helicopter na inayos nila gamit ang mga solar panel at sumakay sila dito. Ngayon ay nakita na ni Tali ang lugar kung saan tumutubo ang mga orchid na walang iba kundi disyerto. Gamit ang flamethrower, sinunog ni Shay ang pinakamaraming orchid hanggat maaari. Sa sandaling iyon, nakita ng tablet ni Croy na may paparating kaya ibinaba ni David ang helicopter upang magtago sa usok. Dahil sa paggalaw ay nawala ang lubid na humahawak kay Shay at nahulog siya. Papalapit na ang scout ni Cable, kaya itinali ni Tali ang isang bag sa dulo ng lubid para sa bigat at itinapon ito bago ito ginamit sa pagbaba. Nagsimulang mawalan ng pag-angat ang helicopter habang hinahanap ni Tali si Shay sa gitna ng apoy. Sa kabutihang palad na hanap niya siya at nang subukan ng isang scout na lumapit, kinuha ni Tali ang bag sa apoy at ibinato ito sa kanya. Pagkatapos ay kumapit ang mga kabataang babae sa lubid at ang helicopter ay lumipad palayo kaagad bago sila maabutan ng isa pang scout. Pagkalapag ng grupo, iginiit ni Croy na maaaring natagpuan sila ng mga scout dahil kay Tali, ngunit ipinagtanggol siya ni Shay at sa palagay ni David ay karapat-dapat na magkaroon ng pagkakataon ang sinumang sumuong sa panganib para sa smoke. Ang grupo ay nagkampo para sa gabi ngunit hindi makatulog si Tali dahil patuloy niyang naiisip si Cable at kung paano niya ito tinuruan na manipulahin ang mga rebelde. Lumabas siya ng tent para maglakad at nakita niya si David na naliligo sa ilog, kaya bumalik siya sa tent upang itago ang kanyang kahihiyan. Kinabukasan ay nakapiring si Tali at sa wakas ay dinala sa smoke, kung saan ang isang buong komunidad ay umuunlad sa kalikasan. Iniisip ni Tali na mas mahirap ito kaysa sa lungsod, ngunit inamin niyang mas masarap ang pagkain kapag ikaw mismo ang nagtanim nito. Kahit na ang mga matatanda ay dapat magtrabaho at walang pera, kaya ang mga bagay ay ibinabahagi o ipinagpapalit. Ang pinakamahalaga, lahat ay naroroon ayon sa kanilang kagustuhan. Ang mga riles ng tren ay nire-recycle upang gumawa ng mga kasangkapan ngunit hindi sila gumagawa ng mga armas dahil sila ay mga pasipista, mga taong naniniwala na ang digmaan ay hindi makatarungan. Isang hapon ay nakahanap si Tali ng kakaibang pinto at sinubukang tumingin sa loob ngunit nahuli siya ni Croy at pinaalis siya. Nagsimulang gumamit si Tali ng tools para tumulong sa mga riles, tumikim ng maanghang na pagkain sa unang pagkakataon, at nakikibahagi sa sayaw sa paligid ng apoy. Maya-maya ay tinuruan ni David si Tali kung paano gumamit ng hunting crossbow at nasiyahan sila sa kanilang oras na magkasama.
Nakailang beses siyang sumubok ngunit kalaunan ay natamaan niya ang practice target. Sa kanilang pagbabalik, ipinaliwanag ni David na hindi niya nakita ang lungsod dahil ipinanganak siya sa kagubatan at lumaki kasama ang kanyang pamilya. Nagulat si Tali sa narinig dahil halos hindi niya kilala ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay niregaluhan siya ni David ng isang pares ng guwantes. Sa sandaling iyon, ang isang miyembro ng Smoke ay bumalik mula sa pagsusunog ng orchid na may sugat, na nagsabing ang mga scout ay nasa paligid pa rin. Ipinaliwanag din niya na ang mga scout na iyon ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa karaniwan. Pagkatapos, napansin ni Shay na nakasuot ng guwantes si Tali at ipinaliwanag na ito ay malaking bagay. Ang mga bagay ay may iba't ibang halaga doon at ginawa ni David ang mga iyon, kaya ang pagbibigay ng mga ito kay Tali ay nangangahulugan na gusto siya nito. Sinabihan ni Shay si Tali na pumili at ihinto ang pakikipaglaro sa kanila. Sa sumunod na maglakad si Tali kasama si David, binanggit niya na nakarinig siya ng usap-usapan tungkol sa isang sandata na sisira sa lungsod, kaya dinala siya ni David sa isang bahay na malayo sa kampo. Doon ay nakilala niya ang mga magulang ni David na sina Az at Maddie, na siyang nagbabantay sa lahat ng mga libro. Dati silang mga cosmetic surgeon para sa gobyerno at naghihinala sa ilang mga pagsubok, kaya nagsimula silang mag-imbestiga. Lumalabas na ang mga pisikal na pagbabago ay pagkukubli lamang upang itago ang katotohanang binago din ng mga doktor ang kanilang mga utak. Ang pagiging maganda ay nangangahulugan ng pagiging pipi at mabagal, sa ilalim ng huwad na pakiramdam ng kaligayahan upang madali silang mapanatili ng estado sa ilalim ng kontrol. Marami na rin ang napatay sa operasyon na inililihim. Nang malaman ni Cable na alam ni Naaz at Maddie ang katotohanan, ninakaw niya ang lahat ng kanilang pananaliksik. Ang mga taong nagtatrabaho para sa estado tulad ng mga doktor ay binigyan ng lunas upang makapag-isip sila ng malinaw habang nagtatrabaho, kaya pinili ng mga magulang ni David na tumakas sa lungsod at tumanda ng normal sa kakahuyan. Naghahanap sila ng isang paraan upang muling likhain ang lunas, ngunit mayroong isang sintetikong sangkap na wala sila kaya mayroon lamang silang base serum. Ito ang tinatawag na sandata na maaaring magwasak sa lungsod. Pagkatapos ng pulong, itinapon ni Tali ang kanyang kwintas sa apoy, piniling manatili sa The Smoke. Sinubukan din niyang sabihin kay David na nakagawa siya ng mga kakilakilabot na bagay, ngunit wala siyang pakialam dahil bagong tao na siya ngayon, pagkatapos ay naghalikan sila. Sa apoy, biglang kuminang ang kwintas. Sa umaga, dumating ang sasakyang panghimpapawid ng lungsod sa Smoke at nagpaputok. Nagsimulang tumakbo palayo ang lahat at hinabol sila ng mga scout para lang mahulog sa mga bitag na nakalagay tulad ng mga lambat at kahoy. Sa kasamaang palad, ang mga ito ay masyadong mabilis at malakas kaya ang mga bitag ay hindi sapat upang pigilan sila. Di nagtagal, itinumba nila at hinuli ang bawat rebeldeng patungo sa kanila kasama si Shay. Nakahanap si Tali ng taguan kasama si David na gustong lumabas para tumulong. Gayunpaman, pinigilan niya ito dahil masyadong malakas ang mga ito para sa kanya. Ang dalawa ay pumunta sa lugar kung saan nila tinipon ang lahat ng mga bilanggo at si Tali ay nalungkot ng matuklasan na si Perez ay naging isang scout. Sina Az at Maddie ay nahuli sa parehong oras na dumating si Cable at hiniling na malaman kung nasaan si David. Tumangging magsalita ang mga magulang, kaya inutusan ni Cable si Perez na patayin si Az. Tumakbo sina David at Tali para pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Cable sa lahat na si Tali ay nagtatrabaho para sa kanya at ngayon ay kinasusuklaman siya ng mga miyembro ng Smoke. Habang ang lahat ay abala, itinago ni Maddie ang serum sa bulsa ni David. Habang inanunsyo ni Cable na tatanggap ng operasyon ang lahat, tumakbo si Tali sa supply shack at nagsimula ng sunog. Kumuha din siya ng crossbow at tumakas sa bintana habang sinusubukang pumasok ng scout. Biglang nagdulot ng pagsabog ang apoy at napaatras nito ang scout, natulungan din nito si David na tumakas. Sinundan siya ng isang scout, ngunit pinigilan siya ni Tali gamit ang palaso. Gustong sumali ni Perez sa paghabol, ngunit inanunsyo ni Cable na aalis na sila. Sinira ng ilang mga scout ang pananaliksik ni Maddie at sinunog ang lugar habang ang iba ay itinutulak ang lahat ng mga bilanggo sa sasakyang panghimpapawid. Pagkaalis nila, tinipon ni David ang ilang mga supply na mahahanap niya para sa rescue mission. Sinubukan ni Tali na lapitan siya at inatake siya ng kutsilyo, halos hindi napigilan ang sarili na saktan siya. Gusto niyang tulungan siyang iligtas ang iba at iginiit ni David na wala na siyang tiwala sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Tali na kailangan siya nito dahil hindi pa siya nakapunta sa lungsod.
Maya-maya sa lungsod, nilapitan ni Tali ang mga mag-aaral na nagbabasa ng aklat ni Shay at ipinakilala sila kay David upang patunayan na ang smoke ay totoo. Humirap si Tali ng interface ring mula sa kanila at hiniling sa kanila na magtipon ng maraming kabataan upang gumawa ng pagkalito. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga teenager ang sumulat ng "The Smoke Lives" sa kalangitan gamit ang kanilang mga hoverboard. Samantala, hinihintay ni David at Tali ang sasakyang panghimpapawid na umalis sa klinik at pumasok gamit ang hoverboard. Dumaan sila sa tunnel ng sasakyang panghimpapawid at ligtas na nakarating salamat sa mga bungee jacket. Maingat silang lumusot at ginamit ni Tali ang singsing para ihak ang lock, ngunit hindi ito tulad ng sa kusina at hindi ito gumagana. Biglang binuksan ng kaaway ang pinto at agad na sinimulan ni David ang pakikipaglaban sa kanya. Nagpalitan sila ng ilang suntok bago siya nadaig ni David at itinulak siya sa dingding, kaya kinuha ni Tali ang kanyang singsing. Pagkatapos ay itinapon siya ni David sa pasilyo at nilock ni Tali ang pinto. Habang tumutunog ang alarma, nahanap ng dalawa ang kulungan at ginamit ang singsing para palayain ang lahat. Napagtanto ni Tali na wala si Shay at ipinahayag ni Croy na naoperahan na siya. Habang tumatakas ang karamihan sa grupo, hinanap ni David, Tali, at Maddie si Shay, ngunit nang makarating sila sa lab ay huli na, isa na siyang maganda. Si Tali ay umiyak at humingi ng tawad, ngunit si Shay ay sumumpa na mahal niya ito. Sa sandaling iyon ay dumating sina Cable at Paris at pinilit ang tatlo na pumasok sa mga makina para tuluyan na silang maoperahan. Nagsimula ang proseso ngunit bago magsimulang magputol ang mga karayom, lumitaw ang helicopter ng smoke sa labas at nagpaputok si Croy gamit ang flamethrower. Napilitang tumakbo sina Cable at Paris at nasira ang mga makina, kaya nabigo ang system at huminto ang operasyon. Lumabas ang tatlo at hinawakan ni Tali si Shay habang kinukuha ni Maddie ang sangkap na kailangan niya mula sa aparador. Tumakbo ang grupo sa bubong at natagpuan si Paris, kaya sinubukan ni Tali na ipakita sa kanya ang dahilan sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga palayaw at pagturo ng isang piraso ng salamin na nagbigay sa kanya ng peklat muli. Dahan-dahang hinawakan ni Paris ang mukha ni Tali at naisip ni David na isa itong pag-atake, kaya hinarap niya si Paris at sinubukang labanan ito. Masyadong malakas si Paris at patuloy siyang binubugbog, ngunit bago niya ito mapatay ay gumamit si Tali ng hoverboard para mabilis na kumilos at hinarap si Paris, na nagpabagsak sa kanya. Humawak siya saglit at sinabi ang palayaw niya bago siya nahulog sa talon. Pagkatapos, ang grupo ay nakatakas gamit ang mga hoverboard at nakita ang iba pang mga kabataan na nagawang ibagsak ang mga drone sa isa't isa sa kalangitan. Nagtago sila sa abandonadong lungsod at kinuha ni Maddie ang serum mula sa bulsa ni David para tapusin ang paghahalo ng lunas. Gayunpaman, hindi niya matiyak kung ito ay gagana o may masamang epekto para sa utak. Ayaw itong kunin ni Shay at tumanggi si Shay na ipilit ito kahit kanino, kaya nagboluntaryo si Tali na maging test subject. Isusuko niya ang kanyang sarili at hahayaan silang gawin ang operasyon para masubukan niya ang lunas, at nangako na gagawa ng palatandaan para malaman nila kung gumana ito. Paparating na ang sasakyang panghimpapawid at si Cable, kaya pagkatapos ng huling paalam, tumakas ang grupo habang hinayaan ni Tali ang mga scout na arestuhin siya. Maya-maya, si Tali na perpektong maganda ay nakatira na sa magarbong apartment. Gustong-gusto niya ito, ngunit ang peklat sa kanyang kamay ay nagpapakita na siya ang dating Tali at nagsisinungaling bilang isang espiya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.